Okay, good morning everyone. So, here again, your teacher, Sir Joshua. So, ngayon, discuss natin ng mabilis lang no, yung mga tamang wiring devices at saka mga wiring supplies base dun sa kanilang mga dapat nating paggamitan. Katulad ng mga stranded wire, solid wire, from gauge 12 to gauge 14 hanggang gauge 16 yung malambot natin na stranded wire. And then yung mga different brands ng ating single pole switch to convenience outlet. So, dalawa lang naman ang ating introduce for today kasi marami namang mga brands yan. So, sige, samahan nyo ako para ating tuklasin sandali yung mga bagay na ito. Kung paano nga ba natin mapapadali yung ating trabaho base sa mga tamang kagamitan ng ating wiring devices and wiring supplies. Okay? Okay, so sa video na to, papakita ko sa inyo yung dalawang klase ng single pole switch na meron tayo, no? So, ito yon. Parehas lang sila na single pole switch. Yan. So, pag sinabi single pole switch, meron itong common na traveler. So, 0 and 1 coding. Okay. So, parehas sa single pole switch, pero magkaiba ang kanilang likod. Yan. Ito yung kanina sinasabi ko, no? And then, pagdating doon sa branding, magkaiba din sila. So, this one, itong nasa baba is Panasonic ang brand. And the other one is ProU. Yan. ProU. So, magkaiba din yung mga required nila na measurement na kailangan nating i-fill ang wire. And, ganun din dito sa isa, ng ating Panasonic brand. So, alin nga ba ang mas mga angkop na gamitin dito pagdating sa mga wiring supplies? Okay. So, unahin na natin yung para dito sa ating stranded wire na gauge 14. And then, kita din natin yung para sa gauge 16. Okay. Then, yung ating gagamitin na solid wire. Yan. Gauge 14. So, tingnan lang natin kung alin ba ang mas maalwan na mga gamitin mga wiring supplies base dito sa ating mga wiring devices. Then, next, sunod naman natin yung ating convenience outlet. Yan. So, dalawang convenience outlet din to na magkaibang brand. Ito nasa kabilang to is Panasonic and this one again is ProU. Yan, yung brand niya. So, magkaiba din ang kanilang likod and may mga tamang tools tayo na dapat i-applied para magamit natin ito ng mas maayos at mas mabilis kung tayo mag-wiring. So, sige, explain ko na mabilis. Okay, so unahin natin ito, yung ating single pole switch. Sa pag-i-insert natin ng ating wire, kung ito man ay stranded na ang characteristic ng ating wire ay medyo matigas. Yan. And kapag ang ating wire naman na gagamitin, ang characteristic ay malambot. So, strip muna natin yung wire, then bago natin ilagay. Tuturo ko sa inyo yung tamang proseso ng paglalagay at yung mga tamang kagamitan. So, ito muna unahin natin. Ang gamit natin is stranded wire. I-measured natin dito yung ating isi-strip na wire. So, meron yung tamang sukat dyan. Kapag ang gamit natin is ProU brand and ganito yung design ng kanilang wiring devices, dyan natin susukat. Then, yung kasi lang ang tapat tama na ilalagay natin doon. So, sige, strip natin ito. So, ito, since na-strip natin base doon sa sukat, ilalagay natin yan. Actually, kahit di natin gamitan ito noong flat screw, yan, at di natin gamitan, pwede natin kasi agad i-insert yan, rekta. So, tamang apply ng pwersa, yan, then, matibay na yan, hindi mo siya mahihigit. So, paano naman kapag gauge 16 ang ating ilalagay? So, pakita natin kung paano ito ilagay gamit ang gauge 16 kasi mas malambot ang karakteristik ng wire na to. Okay, so na-strip na natin na-strip na natin yung wire. So, ang gagawin natin, base pa rin sa sukat na yan, titwist natin yung dulo nito, para medyo madagdagan yung tibay at medyo ma-harden yung kanyang stranded. Sa paglalagay, gagamit tayo ng flat screw. So, meron tayo ditong pinakambutas, yan. And then, may mapapansin ko diyang kulay puti.
Okay, ang kulay puti na yan, gagamitan natin ng flat screw. Then, ilulusot natin to dito. Yan. Medyo mararamdaman nyo dyan habang nilalagay nyo itong flat screw. Parang may maganit sa loob. So, kakawangin lang natin kasi yung pinakang lock niyan dyan sa loob. Ito may lock yan dyan sa loob eh. And then, kapag okay na, saka natin ilalagay yung ating i-prepared na gauge 16. So, maalwan lang din naman ilagay yan. Basta yan ay natanggal na yung lock. Yan. Lalagyan natin. Ayan, tulak lang natin. Okay. Yan. So, kapag yan ay nailagay na natin, make sure higit-higitin natin. Yan, higit-higitin natin. Kapag medyo nabubunot, adjust lang natin or baka kasi hindi nasunod natin yung tamang strip ng wire na required. Kaya yun nagiging cause na lumuluwag yan at nabubunot. Yung iba, ang method dyan, hinihinang nila ito. So, gagamit ka pa ng soldering iron para lang mailagay. So, yun ang isang proseso, no? Paano naman kapag halimbawa solid? So, sa solid, wala tayong problema kasi diretso natin siyang ilalagay lang. Tutusok kasi yung solid. Yan, buo yung isang wire niya. Hindi kagaya ng stranded wire, hiwa-hiwalay. So, sasalpak na lang natin siya dyan. Tutusok mo lang. Then, yun na. Okay na siya. So, nilalagay mo siya ng ayos. Sa doon sa kanyang tamang sa. Okay? Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung isa na single pole switch. Okay, so gamit naman natin ang ating Panasonic ng single pole switch. So, ikakabit natin yung ating stranded wire na gauge 16. So, kung mapapansin nyo, ito ay yung bagong strip pa lang. Hindi pa siya twist, no? So, mas maluwan kasing gamitin to. Ilalagay lang natin. Ayan. And then, gamit yung ating Phillips screw. Yung kanina, flat screw. Phillips screw ang gamit natin dito. Phillips screwdriver. Ayan. So, higpitan lang natin. Yun. Okay na. Nailagay na natin ng maayos. And then, sa kabilang dulo, sample naman natin nailagay yung ating stranded wire na gauge 14. So, ito yung gauge 14. So, ganun lang din. Mas maluwan to. Sasalpak mo. Then, gamit ka ng required tools. Higpit mo lang. Okay. So, yun, no? So, meron tayo dito yung dalawang klase. Kanina na ginawa natin. Ayan, yung isa na Royom brand at yung isa naman is Panasonic. So, nasa sa inyo pa rin kung paano nyo gagamitin, kung saan kayo mas nahaluanan dito sa dalawang to, no? Pero para sa, sa experienced electrician, wala naman masyadong issue, no? Yun nga lang, kasi kung magdi-DIY ka, and then, gusto mo mapabilis ng trabaho mo, mas okay to, medyo mahal nga lang ng konti. Ngayon naman, pakita ko sa inyo para doon sa convenience outlet. Okay, so ngayon naman ay yung ating convenience outlet na magkaibang brand pa rin ang gamit, no? So this one, gaya kanina sa single pole switch, para makapaglagay tayo ng ating wirings, ang kailangan natin dito is flat screw, driver, and then yung mga wires natin gagamitin. So ngayon, meron pa rin siya ditong sukatan, yung dulo niyan. So ilalapat lang natin dyan, and then strip natin doon sa tama, no? So may mga tamang sukat siya dyan eh. Sa paglalagay, kapag characteristic ng gagamitin natin ay medyo matigas ulit ang wire, pwede natin kasi agad siyang isalpak. Yan. So, mas mabilis to dahil hindi mo naman kailangan siyang lagyan or higpitan gamit ang mga ating tools. So, ito naman, pag maglalagay tayo sa kabila, kahit hindi mo na i-twist ito, ay okay lang. Yan. So, hihigpitan lang natin gamit naman ang Phillips screwdriver. So, kapag hihigpit
natin yan, mapapansin nyo ay mas maluwan ang pagtatakid ng ating Royu compared dito kasi sasalpak lang natin pero may difference na sila kapag dating doon sa tinatawag natin na stranded wire. Yan. So pakita natin kahit pa ito ay naka twist ang dulo, yan, at itong isa naman ay hindi. Yan. So tuwid lang natin. Yan. Mas mahirap ilagay lalo na yung mga ganito, may mga sinusungkit ng flat screw. Hindi mo siya kasi basta may lalagay, matutupi niya yan hindi papasok yan. Kaya yung ibang diskarte ulit dito, hinihinang nila yan. So para tumigas yung dulo nito o ma-harden yung dulo ng ating stranded. So pagdating sa mga ganitong klase ng wire, mas applicable na ganito ang gamitin. Kasi tingnan niyo po, kapag lalagay natin, ito yung hindi natin twist ang dulo, lalagay mo lang siya, yun na. And then yung required tools or proper tools, higpit mo lang. So yun na, lalagay mo na. Ayan. So dito, ito sample lang natin. Pag inilagay naman natin, try natin hindi natin gagamitan halimbawa ng flat screw. Ayan. Hindi mo siya basta may lalagay, yun, bubunot. Ganyan ang nangyari sa dulo niya. Kaya yung ibang diskarte ng electrician, kung ito ang na-prepared na gamit ng mga wiring devices, ay hinihinangan nila yan or gagamit sila ng flat screw. Yan again, tamang doon, apply ng puwersa, and saka ilalagay ito. Yan, tulak mo ng konti, then yun na. So ito yung differences ng mga wiring devices base dun sa mga available natin mga wiring supplies. Okay, so sana may natutunan kayo, bagaman simple at mga basic na mga dapat natin matutunan pagdating sa mga gamitan ng electrical at sa mga angkop na dapat natin gamitin kung gusto natin mapalo ng ating trabaho. Pero muli paalala, base pa rin ito doon sa magiging kakayanan ng gagawa. Kasi kapag sa skilled electrician, hindi na masyadong issue yan. Pero kapag ikaw ay nagsisimula pa lamang bilang baguhan, beginners, ay mas malaki yung bagay na magagawa nito. Different brands, different characteristic na malaking bagay pa rin na magagawa kung sa gagamit ng ating electrical devices. So, yun lamang. Ingat and God bless.